Alam niyo ho, bagamat pinaglalaban ko ang PhilHealth, ang budget ng PhilHealth, hindi ko sinasabing walang problema ang PhilHealth. Marami ho silang problema. Pero ang solusyon ho ay hindi natanggalan ng pondo. Ang solusyon ho ay ayusin ang loob. Anong dapat gawin? Hopeless na ba ang PhilHealth? Hindi po hopeless ang PhilHealth. Ang isang dapat gawin, no, and very important, ay digitalization. Yung kanilang information technology. Dapat lahat ng departamento ng PhilHealth ay konektado sa magaling na sistema. Alam mo, nung nasa PhilHealth kami, ako, noong 2015 to 2016, inayos ho namin. Alam mo, meron kaming dashboard, isang pindot lang, nakikita mo na ilan ang pneumonia sa ospital na ito, ilan ang katarata na ginawa dito, isang pindot lang ho. Nung iniwan ho namin yan, ganun ho yun. Hindi ko na alam kung ganun pa rin hanggang ngayon. Ano ho nangyayari? Digitalization. Marami na hong gusto mag-digitalize, no? Pero ang hirap-hirap, merong resistance ang tinatawag. That's one. Tapos, ang pananagutan. Panagutin ang mga tiwali, panagutin ang mga nagkasala. 2021 ho ay napakalaking bagay ang nangyari. Kinasuhan ho ng NBI ang marami sa mga opisyal ng PhilHealth. Matataas na opisyal ho. Pero ano nangyari? Binalik yata sila lahat sa mga original positions. Walang internal investigation. Wala ho. No? So sayang lang lahat ang pagod ng Senado at ng NBI at ng Department of Justice noon. Gusto natin malaman ano. Wala pa yata napapanagot na mataas na opisyal para hindi na uulitin ng iba. Accountability ang tawag dito. Okay? Tapos yung public-private partnership. Alam nyo ho, yung private sector, marami itong magagawa para sa public sector. Pero kung ang sistema sa loob ay bulok at natatakot sila kasi baka madamay sila sa mga practice na hindi magaling, na mali, hindi nila tutulungan itong mga public sector katulad ng PhilHealth. Pero marami hong pwedeng gawin ang private sector. May mga ibang functions ang PhilHealth na pwedeng tulungan ng private sector. Especially sa pera ho. Pwede, parang sa Taiwan. May magaling ang PhilHealth, magaling sila sa benefits determination, benefits development, pati yung legal, dapat yung mga tao doon ay kompetente, dapat may tamang qualification, dapat stricto tayo doon. At yung mga pagkolekta ng pera at yung pag-distribute ng pera, pwedeng ibigay sa ibang kumpanya, pwedeng ganon. Okay? Pero hindi dapat buwagin ang PhilHealth. Hindi ho, ang dami ho maaapekto ka na tao. Isa pa ho, after all of this, no, kailangan ho, may tao tayo sa ground. Isa sa mga passion ko ito is sector skills development. At paano ito mangyayari? Kailangan may mga incentives. Kunyari may mga nurse tayo, mga doktor, doon sa mga liblib na lugar, doon sa mga lugar na mahirap at kukonti ang mga gamit. Dapat ho, meron silang mga incentives, scholarships sa mga anak nila. Meron silang increased salary, meron silang professional development, meron silang free housing. Ginagawa ho ito sa mga ibang bansa na successful sa kanilang universal healthcare. Pwede ho natin gawin ito. But after everything is said, kung walang political will, talagang desidido, may determinasyon, may commitment, may paninindigan ang ating pinakamataas na leader ng bansa, mula presidente, pababa. Kung wala ho ito, walang mangyayari. Kailangan may commitment ang gobyerno. Ito ho ay kontrata natin sa ating mga mamamayan. Seryosohin ho natin.